46:10. Be still and know that I am God. Turuan niyo po kami, Ama, na manahimik, magpaubaya sa pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Sa mga tamang panahon, kami manahimik. Marinig ang inyong tinig, maakay niyo kami sa kaliwanagan. Ituro niyo po sa amin, ipaalala, ang kahalagahan ng pananahimik sa inyong presensya. At ngayon po kayo ang mangusap, mangaral, magtuwid, magturo, magbigay ng kaliwanagan sa aming lahat. Salamat po sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Be still and know. Manahimik at malaman ang dapat malaman. Psalm 46:10, let go of your concerns. Then you will know that I am God. Ano ang mga concerns natin ngayon? Ano ang mga pinoproblema? Ano ang mga hinahanapan ng lunas? Ano ang hindi makita at maapuhap na kaginhawahan, kapahingahan, at kaliwanagan? Sabi, let go of your concerns. How to be still and know God. How to be still to know God. First, trust in God's constant sovereignty and power. Do not focus on momentary troubles. Huwag magtuon sa mga panandalian ng mga panggugulo na nanggagaling sa kapaligiran. See the big picture. Matthew 5:44-45, your Father in heaven causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. What is Jesus saying here? That blessing is universal and constant. Laging nandun ang blessing ng Ama. Just find and receive it. Hindi nawawala kahit kailan. Kahit sa mga panahon na madilim ang paligid at nadidiliman ang ating pag-iisip, naroon pa rin ang liwanag at pagpapala ng Ama. Life goes on for all. Keep moving on. At malinaw pa sinabi ni Jesus, nandun dapat sumisikat ang araw para sa mga evil and good, para sa mga righteous and unrighteous. Kung para sa unrighteous and evil, sinisikatan din ang araw, di lalo naman yung less evil o hindi evil. Lalo naman yung good. Laging mayroon. Yung hindi natin malinaw na nakikita, hindi ibig sabihin wala dun. Dapat paniwalaan yung katotohanan na laging nandun ang presensya at pagpapala ng Ama. Psalm 63:5-7. I will sing joyful praises and be filled with excitement like a guest at a banquet. Pag tayo ba ay nasa isang buffet o tayo ay nasa isang handaan na alam nating napakasarap maghanda nung ating host, di ba excited ka? Ano kaya ang susunod? Ano kaya ang iba pang pagkain? Anong mga darating pang ilalabas ng mga putahe? At sabi niya, I think about you, God, before I go to sleep. And my thoughts turn to you during the night. Nandun na isang sikreto. How to be still and how to know the will of God. To think about God. To think about God as you go to sleep, para yun ang baon mong alaala hanggang yung panaginip. Hindi manonood ka ng horror bago ka matulog, sa palagay mo, ano mapapanaginipan mo? Hindi yung social media ka, tas puro mga negative, puro mga galit, puro mga kasiraan. Sa palagay mo, ano ang balabas sa yung balintataw habang ikaw ay natutulog? Yun ang sikreto, to always think about God. And what do we think about God? We think that God blesses even nga the evil and the unrighteous. That our God is a God who blesses.
At lagi yon, day and night. At sabi, you have helped me. And I sing happy songs in the shadow of your wings. Recall God's track record of saving and helping you, of goodness to you and everyone else, even to the undeserving. Then rest in that safe place and assurance that God always blesses. No. Review God's teaching in text, kasi ang teaching ng Diyos nasa religious text, and also in creation, in nature. Because God is the author of nature, God is the author of natural law. So, review God's teachings and laws and principles, both in religious text and in creation, in the surroundings, and have peace. God is in control. Huwag niyong problemahin kung ano nangyayari sa planeta as a planet. Nagre-renew ang planeta, nagre-replenish, nagbabalance. And in that balancing act, sometimes we are in the way. Kaya tayo natatamaan. Tulad ng kidlat, mahalaga yan to recharge the atmosphere. Huwag ka lang pakalat-kalat na ikaw ang mga kandidatong tamaan nun. Kapag ka bumabaha, ibig sabihin talaga may oversupply of tubig or napabayaan natin ang environment kaya walang puntahan ng tubig. Tumira ka pa sa daan ng tubig, bagamat kumisan kasi wala kang iniisip na choice dahil kulang ka sa resources, pero nandun ka kasi sa dadaanan, huwag ka magtaka na naanod ka. Gawin ang magagawa para umiwas sa mga ganun. Wala namang masungit na panahon, walang masamang panahon kasi lahat ng panahon ay gawa ng Diyos. Dapat ka lang mag-adjust. Umiwas sa panganib. Huwag kang tumira doon sa mga lugar na guguhuan ng mga bundok pag nalusaw ang lupa. E di safe ka. Kailangan tayo mag-adjust. At laging alalahanin, nandyan ang blessing. Meron kang choice. Dapat lang malinaw sa atin na may choice and practice that choice. Job 12, 7-10. If you want to learn, then go and ask the wild animals and the birds, the flowers and the fish. Any of them can tell you what the Lord has done. Every living creature is in the hands of God. E di lalo ka naman. Today is proof of yesterday's blessing. E di ba buhay ka pa ngayon? Ibig sabihin, binless ka all throughout hanggang ngayon. So huwag yung pagdududahan. At kung ikaw naman ay binawi at sumakabilang buhay, eh di doon ka naman. Blessing pa rin yun. Everything that happens is a blessing to those who love God and are called according to His purpose. Kailangan lang ibukas ang mata na blessing ito. Meron iniwan ng Papa. Eh di blessing. Kasi tingnan mo nga yung track record nung iwan. Karapat dapat ba naman talagang kumapit tuko ka doon? Eh source ka ng headache mo. Yan, di salma, ay salamat po, iniwan ako. Hindi ko na kailangan pang ipagtabo yan. Ecclesiastes 1:7, all rivers empty into the sea, but it never spills over. Kahit daw kailan hindi umapaw o napuno ng sobra-sobra yung dagat. Ngayon, kung sasabihin mo, bakit po ako tinamaan? Kasi sobra ka naman lapit sa beach. Tumaas-taas ka kasi. Lumayo-layo ka doon. Dahil alam mo naman, every season, lalaki yan, liliit, lalaki, liliit. So, there is design. Therefore, may designer. At kung may designer, alam ng designer ang nangyayari sa design 24/7. Dapat lang din nating alamin yon para tayo maka-adjust. One by one, the rivers return to their source. This is so amazing, huh? You're talking about ancient scripture that talks about the water cycle. Alam nilang yung tubig, pabalik-balik lang. Mula sa ulap, magiging ulan, magiging ilog, pupunta sa dagat, mag-evaporate. Diba? Pagkatapos, magiging ulap na naman. Paulit-ulit lang. Job 36, 27-28. God gathers moisture into the clouds and supplies us with rain. Ancient knowledge, but is anchored
on the never-changing truth about our Creator, about the designer of life. So no, review God's natural and physical laws. Kasama yan sa true spirituality, the natural sciences, because God created nature. Gusto mong sumunod sa God's law, hindi lang yan religious law, hindi lang yan moral law, nandyan din ang natural law. Lahat yan, designed by the Creator. Know it and ride on and ride with the flow. Ride ka lang kung solid or liquid or gas ang form ng tubig. Diba? Binabanggit na nga sa ang water cycle. So yung tubig, kung minsan yan, solid, yellow. Minsan liquid. At kung minsan gas, kasi nag-evaporate. Huwag mong problemahin kung ano yung format niya ngayon. Sumakay ka na lang. Kung solid, edi solid. Kung winter, edi winter. Kung summer, edi summer. Just adapt. Kung nasan ka mang stage ng cycle, hindi lang ng tubig, pati ng buhay. Ang buhay naman cycle lang, kaya lang, tulad sa tao, bata, then nagiging kang adolescent, nag-mature, nag-adult, tumatanda, and then you pass on. And then that same thing will happen to the next generation. Pagamat hindi sa isang tao nangyayari yung cycle paulit-ulit, pero sa humanity, nangyayari yung paulit-ulit. Ganun lang yun. Sabi nga ni Solomon, wala namang bago. Huwag kang manibago dahil wala naman talagang bago. Dapat lang, alam mo kung ano mga naganap noon, anong nagaganap ngayon, na magaganap din yan uli. Sabi ni Solomon, there's nothing new under the sun. What is, was, and will be again. At maganda rin yun kasi ibig sabihin, nakakapagsanay tayo based on knowledge, based on memory, how to live life in this planet. No. Review God's spiritual and quantum laws also. Hindi ko mo scientific ka, ungodly ka na. Because God is a formal scientist. And science could be God's most efficient prophet. Kasi itinuturo lang naman ng science sa atin kung paano kumikilos yung Diyos, na nung unang panahon na walang masyadong science, ang tawag nila hiwaga at mystery. Pero hindi ibig sabihin na ibinababa mo ang rango ng Diyos kung nauunawa mo yung method as science reveals. So review spiritual and quantum laws and be transcendent. Be above and beyond needless concern. The concerns which are passing at the moment. Hebrews 11:3. Because of your faith, we know that the world was made at God's command. We also know that what can be seen was made out of what cannot be seen. Mga profound statements. Sabi niya, alam natin, dahil sa ating pananalig, alam natin na nilikha ang sangsinukob sa salita ng Diyos. Alam din natin na lahat ng ating nakikita, nakakapa, nakahawakan, ginawa galing sa hindi nakikita at hindi nakakapa. What we visually understand came from something that used to be invisible or out of sight. The physical world was made from the spiritual world. The natural from the super or supranatural. Kaya pa sinabing, and God said, let there be light. Ang daming laman nun. Yung salita ay ideya. So ang ideya ng Diyos, inisip niyang magkaroon ng light, at yung light na yon na nasa kanya lang, sa kalooban lang niya, siya lang ang nakakakita at nakakagagap, biglang naging physical light na nakikita ng mga nilikha. There is this very important transport from the unseen to the seen world, from the spiritual to the material. And if you like to be scientific about it, from natural or classical physics into quantum physics, which is beyond measure of the physical sciences. Huwag matakot sa kanya mga aralin. Ngayon, kung hindi mo maintindihan, di wag. Pero yung mga nakakaintindi, pursue, study. Because room for improvement and room for knowledge is the biggest room in the world or in the universe.
Hindi mo kayang ubusin yan. So huwag kang makontento na nandun ka na sa isang madilim na sulok forever. Samantalang napakaraming liwanag at naliliwanag ang bahagi ng sansinukob na pwede mong maunawa kung magbubukas ka lang ng isip. Ang isip ay parang nakasarang bahay na may bintana na pag binuksan mo sa umaga ay pwedeng pasukin ng liwanag. Dapat buksan ang isip. Maraming hindi kita at hindi abot, pero relax lang. Hindi naman lahat nakikita at naabot agad. Pero hindi ibig sabihin wala yun doon. Ganon din yung pagpapala ng Diyos. Hindi natin laging kita. Kuminsan natatakpan tayo ng madilim na sunglasses, ng fear, ng doubt, ng concern or over-concern with what's happening in our immediate environment that we forget to look far and beyond. Para makita natin that overall, the big picture is this, that God blesses all the time. Colossians 1:17, God's Son was born before all else, and by Him, everything is held together. Pwede mo itong ma-appreciate from a spiritual standpoint na parang bugtong, parang talinghagang, di mo naman talaga maintindihan. Pero pwede mo itong ma-breakdown into scientific terms, physical configurations that could be more easily understood by those who seek. So understand God in spiritual terms, in natural terms, in supernatural terms, and even in quantum terms. Kasi sabi, if I climb to the heavens, you are there. If I went to the depths of the sea, you are there. Wherever I go, you are there. In other words, makikita mo ang karunungan ng Diyos kahit saang branches of knowledge, kahit saang sciences, or kahit saang totoong God-seeking theologies. Matatagpuan mo siya. Therefore, sabi, be still. It comes from the Hebrew word rapha. Nang ibig sabihin lang, let go. Gusto mong mapayapa ka? Let go. Bumitaw sa hindi mahuli. Bumitaw sa hindi mahawakan. Bumitaw sa hindi magagap. Bumitaw sa hindi mo mayakap at hindi mo maibulsa. Bumitaw para ka ma-relax. Don't struggle. What God wants to give you will come to you whether or not you struggle for it. Pag gusto kang pagpalain, walang makakapigil sa kalangitan. Pag merong ayaw ibigay sa iyo, kahit magpatiwa-tiwari ka dyan, hindi pa rin yun mangyayari. So, let go. When do you let go and when do you insist? Well, after insisting, after doing your best, after consistent effort, hindi naman nangyayari, makahalata na hindi yun ang para sa iyo. Kumakatok ka sa pinto para kapag buksan, di ba? Pero kung 300 years ka na kumakatok, makahalata ka naman. Baka yung susunod na pinto ang para sa'yo. Huwag ipagpilitan. Cease striving. Kung talagang wa-epek. Sabi nga nung 1960s. Huwag pilitin ang talagang ayaw pa. Meron naman ayaw lang ngayon pero baka bukas gusto na. Tumigil magpilit, makipaglaban, makialam sa natural flow. Maghintay ng auspicious timing. Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its own season. Withdraw from anxious but fruitless engagement. Makahalata, makiramdam kung hindi para sa'yo or hindi pa para sa'yo. It's not just about physical stillness. Pag sinabing be still, hindi ka gagalaw, mananahimik sa isang sulok. It's about releasing control and trusting God. Concern tayo pag ang mga anak natin ay lumalabas ng bahay, ang inyong mga partner ay umahalabas ng bahay, magulang, mahal sa buhay, pero hindi ka naman Diyos. Kung nagawa mo na ang dapat mong gawin, magpaalala, magturo, mag-abot ng payong kung tag-ulan para may baon siya, naipanalangin mo na,
ituloy mo na ang paglalaba kasi hindi ka Diyos. Wala pa yung mahal mo sa buhay sa inyong bahay, gabi na, nagawa mo na ang lahat para turuan siya noon pa, ihanda siya, matulog ka na kasi hindi ka Diyos, ipa sa Diyos. May mga bagay na binibitawan mo kasi hindi pa naman kayang hawakan. Hindi mo pinoproblema kasi wala naman sa'yo ang solusyon. There's a time to do things. There's a time to rest. There's a time to let go. Pati nga mahal natin sa buhay ng mga sumakabila na, release. Let go. Nagpunta na sa Panginoon, sumakabilang buhay na, di ka naman sasama. Ayaw mo pa. Let go. Huwag niyong pilit hawakan. Kasi may panapanahon ang buhay. At may panapanahon para sumakabila. Trust God to the point of resting from unproductive control and manipulation of the surroundings. Meron tayo kami sa mga pangarap sa buhay. Sabi nga ni Shakespeare, desiring this man's art and that man's cope. With what I most enjoy, contented least. Kung minsan sa kagustuhan mo na yung tinatamasa ng kapwa ay maging sayo rin, inaagawan mo, iniintriga mo, sinisira mo, sinisiraan mo, ginigiba mo siya para yung tinatamasa niya masambot mo, is not always a guarantee na masasambot mo nga yan. At kung sakali mong nasalo at naging sayo, kaya mo bang i-maintain? Alam nyo, may mga bagay na na-enjoy ng kapwa natin, hindi madali yun makuha. At lalong hindi madaling i-maintain. Naku, gustong-gusto ko yung magandang bahay ng kumare ko, maging akin awa. O sige, laging sa'yo. Ito yung may bagyo at may sira, kaya mo bang i-prepare? Kaya mo bang ipalinis o linisin yan lahat? Hindi lahat ng hinahangad ay kaya nating i-maintain. Kahit panandalian, kung may mga nandadaya o nagso-shortcut ay naaagaw nila, ang tanong, mami-maintain ba? Because what is for me will come to me. Why? Because God who designed life and designed the universe knows the capacity of each one. And God knows the true need of each one. At alam din niya kung kanino ipagtitiwala ang anumang bagay. Huwag niyong hangarin ang hindi sa inyo. Ihanda ang sarili para yung kung ano yung para sa atin, pag dumating, ready tayong saluhin at i-maintain. Let go of engineering things and events. Yung mangiintriga ka para ikaw ang maging bida, maninira ka para ikaw ang mataas, it's not the way of God. And it's not sustainable. Ang atupagin natin sa buhay is what we can do within the limits of all the skills given to us by God. Kasi yun ang bagay sa atin, yun ang bagay sa atin, at doon tayo bagay. Kaya yung mga bagay na hindi mo makuha, hindi mo maintain, umaalis, kaya sabi nga sa Laguna, Isaiah 30:15, in rest is your salvation. In quietness and trust is your strength. Kaya yung mga truly strong, sila yung quiet. At sila rin yung restful. Kasi hindi nila ipinipilit ang hindi naman ukol. How to be still and know God? Listen muna to and for that voice. For enlightenment, for guidance. Manahimik para makarinig. Psalm 37:7, be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Sabi nga nila, weather lang yan. Uso lang siya ngayon. Pero kung mali ang nagpauso sa kanya, matatanggal din siya sa uso. May oras din, sabi nga ng matatanda. So do not react negatively to wicked people's seeming success, to the point of impatience and impulsiveness, to the point of doing something foolish.
Kung minsan na-offend tayo, nagagalit, naiinip na yung mga mali maitama, tayo na tuloy nagtatama, hindi naman tayo yung Diyos. To the point that we do something that destroys not only them, but also us. Do not fill your mind with negative thoughts, especially thoughts of revenge, thoughts of resentment and envy. Di ba sabi nga, God blesses both the wicked and the good. So, mape-bless ka, lalo kung good ka o tama ang ginagawa mo. Hintayin mo yun. Hindi mo kailangang sirain yung blessing na dumarating sa iba kahit sila wicked para ka lang magkaroon kasi merong para sa'yo. Be still to receive divine revelation and light, divine guidance, and even to receive positive thought. Make space for God's moves. Paano kikilos ang Diyos sa ating puso kung yung puso natin at isip punong-puno ng sarili nating agenda, lalo na nga negative? Paano mapupuno ang refrigerator mo ng mga fresh food kung ang dami-dami dong bulok na ayaw mong alisin at nagstay na dun forever? You have to make space for the positive, and that means you get rid of the negative. You have to make space for the good by getting rid of the bad. At mahalaga, para matanggap ang kaliwanagan, marinig ang tinig mula sa kalangitan, magpahinga. Ibalik natin yung old-fashioned magnilay-nilay, magbulay-bulay. May mga umabot pa sa atin, sa mga lola natin na lagi nakaupo sa mga rocking chair, sa silyon. At kung yung mga lumang bahay, may mga balkon, nandun yung rocking chair na yun, babalkon-balkon, uugoy-ugoy yung matatanda. You know why they're wise? Very streetwise, ang mga matatanda. Ang dami nilang oras mag-isip-isip, magnilay-nilay, maghunos dili, magpalit ng kaisipan, manahimik. Kaya tayo mga kapatid, let's relearn this very important survival skill, manahimik. Nagagalit ka, bago mo ipahayag ang iyong galit, manahimik ka muna. Kasi yung galit naman, aalis din yan mga 10 seconds lang. May bugso ng damdamin na pinagbigyan mo at sinunod, sasabog kang parang bulkan, tas maraming madadamage, pati ikaw, na ang hirap nang ibalik sa dati. So, huwag ka na lang sumabog. Kasi, lalabas din yung kulo na yan pag nanahimik ka. Kaya sabi nila, pag galit ka, wait 10 seconds before opening your mouth. Kasi pag nagsalita ka agad, habang galit ka, may masasabi kang destructive sa kanila at sa iyo. Sabi din ng mga psychologists, do not decide when you're too happy or too sad. Basta may extreme emotion ka, don't decide. And better not speak. Mas madali namang magsalita quietly and slowly later kaysa magbawi ng mga nasabing hindi dapat sinabi. In fact, hindi naman nababawi yan. Pwede ka lang, sorry, pero hindi na talaga matatanggal yung lamat na naibugay ng ating bugso ng damdamin laban sa kapwa. Isaiah 32:17, the fruit of that righteousness will be peace. Its effect will be quietness and confidence forever. Confidence is in silence. It's in a quiet spirit. Kaya sinasabi nga nila, the empty can strikes loud. Mas maingay, mas empty. Kasi yung latang may laman, pag nalaglag yun, mahina lang ang tunog. Pero pag walang laman, ang ingay, kumakalembang, kumakampana, umaalingaw sa buong barangay kasi empty. So do not display or parade your emptiness with your noise. Even the noise that we make sa social media. You don't have to advertise your every sorrow, your every fall, and every doubt, and every fear. What's the point? Yung mga hindi nagmamahal sa'yo, yung magalit sa'yo, matutuwa lang dahil miserable ka. At yung hindi naman nagmamahal sa'yo, wala namang silang pakialam doon. Wala ka talagang mapapala. You want to ask for help from people who will help you, for people who matter, but you don't ask help from every anonymous person. And sabi nga nila, every Facebook post is a cry for help.
But why cry for help in social media? Who do you expect to help you? Palalalain mo lang ang sitwasyon, you will only glorify your sorrow. So, make space in your mind for God-given and God-sent thought by emptying your mind of all the negative things. Be quiet enough to hear the divine voice. Be still to hear reason. The mind is more of a receiver than a producer of thought. Ang isip natin ay hindi yan factory of thought. Yan ay receiver of thought. So saan manggagaling yung thought? From the other world. From the spiritual world. And let's hope the thought that your mind receives is coming from heaven, not from elsewhere. The mind receives revelation, instruction, guidance, inspiration, direction. The mind is a contact and entry point from heaven to earth. The mind is portal of heaven to earth, of God to man, of spirit to the body. Studies in psychology suggest that we are not merely producers of thought, but also receivers of external influences that modify our mental states. Many thoughts and feelings arise from unconscious influences that we are not actively aware of. And can you imagine how much social media, how much the multimedia, and how much a whisperer can influence our thoughts? Binabantayan ng ating mga tainga at mata para napipili, nasasala, napipigil ang mga hindi dapat pumasok doon. Keep the mind free and open to heavenly messages, impulses, and frequencies. We are frequency. Actually, we are electricity also. We are energy. Therefore, we are frequencies. So, vibrate in the frequency of the divine. Kita nyo yung mga radyo, frequencies yan. Kaya may FM, frequency modulation, may AM, amplify modulation ba yun? O kung ano man. Diba? Ang ibig sabihin, frequency ang radyo. Ang lahat ng radio waves ay nandyan sa hangin. Pero yung istasyon na gusto mong pakinggan, halimbawa DWBL 1242, 6 ng umaga, alam niyo na kung ano nandun. Hindi mo yan maririnig hanggang hindi mo itinututok yung istasyon ng radyo mo, yung number doon sa 1242, or yung digital radio doon sa digit 1242. Pag nilagay mo doon yun, 6 o'clock ng umaga, nandun ang inyong abang lingkod. Pwede tayong mag-ulayaw kasi you tuned in. So yung radyo nyo, receiver. Yung frequency nasa hangin. Matatanggap mo yun pag nag-tune in ka. Same frequency. Ganon din ang tinig ng Diyos. Frequency yan. Kailangang matanggap mo as a receiver. Kailangan mag-tune in ka sa frequency ng Diyos. So saan tayo naka-tune in? Yun ang matatanggap natin. Mahalaga. Keep the mind free of unfruitful and needless activity. Parang radyo din, gumagaralgal, maingay. So ipa-fine-tune mo para makuha ba ng malinaw na malinaw yung gusto mong marinig. Ganun din ang mind natin. Kailangan i-fine-tune. Kanino mo ba gusto talagang tumutok? Dapat nakatutok ka doon para yun ang malinaw mong marinig. Keep the mind free of vexation, of worry, of fear, of doubt. Dahil lahat yan, garalgal, kumbaga sa radyo. Static. Noise. It will drown the true sound that you want to hear. So keep the mind free of needless stimulation. Hindi lagi nakaupo ka, bukas agad ng cellphone, kalkal. Laging may stimulation, laging dapat may nadidinig, may napapakinggan, napapanood. Wala na tuloy space for God. Wala nang space for divine revelation. Too much social media, yan ang problema natin. Napapabait ba tayo? Napapabuti ba ang ating pakiramdam, ang ating kalagayan? Napapaamo ba tayo? O napapabangis, nagagalit, na-agitate, natatakot?
Piliin nyo naman. Makahalata kung anong nagiging bunga sa atin ng pinapanood, binabasa, pinapakinggan. Kasi dapat yung fruit ang ating tingnan. A good tree will not bear bad fruit. A bad tree will not bear good fruit. Ano ang fruit sa inyo? Ng pakikinig, panonood, pagbabasa ng kung ano-ano. Matthew 6:31 to 32. Don't worry. Only people who don't know God are always worrying about such things, meaning the needs, physical needs. Your Father in heaven knows you need all of this. James 1:6-8. Anyone who doubts is like an ocean wave tossed around in a storm. If you are that kind of person, you can't make up your mind, and you surely can't be trusted. So don't expect the Lord to give you anything at all. Pag paiba-iba ang isip, pag sinisiklot-siklot ka ng mga alon na wala ka namang napupuntahan, kalog ka lang ng kalog, wala kang nararating, sabi, huwag kang umasa na makakatanggap ka ng kaliwanagan mula sa Diyos pag ang isip mo ang gulo-gulo. Kailangang patahimikin ang isip na yan. Subliminal advertising uses hidden or obscured images, sounds, or messages presented below the threshold of conscious perception to influence customer behavior. Noong early 70s, late 60s, umuso yung subliminal advertising. Yung hindi sinasabi clearly, hindi nakikita clearly, pero nakaka-influence doon sa nakakapanood o nakakapakinig. An example, mayroong isang produkto na nakatabi sa picture ng isang manika at yung manika ay nasa isang lukot-lukot na parang bedsheet. Pero pagka tinitigan mo talaga todo, yung bedsheet, yung pagkakalukot-lukot niya, spells S-E-X, sex. Pero hindi mo kita agad yun. Pero nakikita yun ng iyong subconscious mind. Kaya pala hindi mo alam, bakit ako naaakit sa advertisement na to? Tumatawag na pala doon sa nasa ilalim mong isip, hindi doon sa nasa ibabaw. Doon ka kinakausap at subliminal levels. At maraming mga tao, mga propagandista, mga influencers at kung ano-ano pa, they speak to you at subliminal levels. Hindi clear. Pero naaaninag, nababakat, nauulinigan noong malalim na bahagi ng iyong isip. Outside of and beyond the conscious. So, all around us, mga kapatid, may mga mensaheng below the radar ng conscious mind. Mas madaling pumasok sa isip, mas madaling nakakahubog ng isipan. Pero, in true spirituality, in true wisdom and light, nagiging clutter lang yan, bara sa flow of divine impulses and godly thought. Tandaan natin, ang ating isip para rin yung mga ugat natin sa katawan. Pag maraming bara, pwede kang mag-stroke. Ganon din ang ating spiritual ears and spiritual arteries. Pag maraming bara, pwedeng hindi makadalo yung dugo, hindi makadalo yung dugong galing sa Diyos, at magkabara-bara yan at makasama sa atin. Dapat maluwag. Piliin ang iniisip. Hindi yung sa ulado mo talaga, lahat ng birthday ng artista. Talaga. Aanin mo yun. Siguro isa o dalawa yung paborito mo. Yung sa ulo mo lahat ng mga dami-daming information. Remember, we are very informed in this generation. But are we wiser? Pieces of information that clutter our brain can actually get in the way of the few important pieces of information that really matter. So unclutter your brain. Huwag kang makinig ng makinig sa nonsense na chismis. Kasi bumabara yun pamparami ng laman. Pagkatapos wala namang katuturan. Pag darating ng tuloy yung tunay na mahalaga, wala ka ng lugar. Kasi binulag ka na nung naonang nakaapunta doon. Hindi ko may naonang ideya na nag-squat sa loob ng yung utak, ay gagawin mo na yung permanent resident. Dapat tanggal ka ng tanggal, erase ka ng erase, delete ka ng delete, or huwag mo na munang ipasok talaga. Be very selective. Namimili tayo kung sino ang papapasukin sa ating bahay, lalo naman kung papapasukin sa ating kusina, at lalo naman papapasukin sa ating mga bedroom. Pero namimili ba tayo ng mga kung ano-anong ideya na pasok ng pasok sa loob ng utak natin?
Importante yun. Lalo nakakagulot, nakakatakot. Kaya katakot at takot lagi kasi nakikinig ng katatakutan. Proverbs 4:23, above all, guard your heart, for everything you do flows from it. Of course, the heart can also substitute for the mind. Guard your thoughts, guard your feelings, guard your heart, guard your mind. Kasi lahat ng gagawin mo sa buhay ay nag-uugat sa kung ano ang laman ng iyong utak. So, anong ilalaman natin dyan? Do not allow ungodly, negative thoughts to engage your mind. Huwag makipagtalastasan, makipag-usap ng matagal, makipagyakapan, makipag-romance with negative thoughts. Sabi nga ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair. Hindi ba naman maiiwasan? May mga negative thoughts sa parang ibong lumilipad-lipad sa ibabaw ng ulo mo, pero pwede mo naman silang pigilin na magpugad sa buhok mo. Huwag mong tagalan. Huwag mong entertain masyado. Dismiss it. Do not allow unfruitful labor to tire your body. Gaano karaming pampapagod ng katawan ang hindi naman kailangan? Itulog mo na yung oras mo kaysa ubusin mo sa kababasa ng mga nakakaiyamot na comment, sa kababasa ng mga sinasabi ng di naman matatalino. Bakit mo ilalagay sa loob ng utak mo yung mga hindi katalinuhan na yan? Basura, kalat. Wala na tuloy lugar para sa wisdom. Garbage in, garbage out, sabi nga nila. Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Kung anong nakalagay sa kanyang isip, ganun ang magiging pagkatao niya. Our thoughts are shaped significantly by external stimuli and experiences. So do not be distracted. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag kang makiayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi mabaguhin mo ang iyong isip. Magbago ka sa pamamagitan ng patuloy na pagbabago at pag-unlad ng iyong pag-iisip. This is a daily transformation, non-stop. So, be progressive, not conservative in knowledge. Pag kasi conservative ka, ito na to, i-conserve ko na, lalagyan ko na ng formalin, lalagyan ko ng mga preservative, ito na to, walang iibahin. Yun ang conservative mind Pero paano ka magta-transform by the renewing of your mind kung puro conservatism ka? Yes, may mga areas of our lives when we need to be conservative. And godly wisdom will tell us which areas. But in all other areas, we have to be progressive. We have to continue to change from glory to glory. Di ba? God changes us from glory to glory. How can God change you from glory to glory pag conservative ka? Ayaw mo nang palitan, yung nauna nag-squat sa utak mo, yun na ang truth mo forever. Paano ka mag-grow? Renew, change, and make the mind grow through impulses, ideas, or thoughts it receives from the divine, not from anywhere else. So para tayo mag-grow, dapat be tentative, don't be dogmatic. Tentative ka. Pag tinanong ka, ano ang alam mo tungkol dito? At this moment, at this time, itong alam ko. Pero hindi ibig sabihin, tomorrow, yan pa rin ang alam ko, ha? Kasi I continue to be transformed by the renewing of my mind. I continue to grow. So, hindi ko ilalaban ng patayan yan. I will not kill or die for what I know now. Dahil baka bukas, pag inabutan ako ng mas magandang kaliwanagan, mag-edit ako ng alam ko. Mag-adapt, mag-adjust. Hindi ko ilalaban ng gera yung alam ko ngayon. Because I know that what I know is finite. What could be known is infinite. How can a finite mind totally comprehend an infinite truth? Kaya dapat tentative ka, teachable, willing to change your mind, your position, your worldview.
Kaya naman, Philippians 4:8, kasi kung ano laman ng puso mo, yun magiging ikaw. Sabi niya, whatever is true, noble, right, pure, lovely, and admirable, excellent or praiseworthy, think about such things. So pag may ideya na gustong pumasok sa isip mo, itatanong mo yan, true ba yan? Noble? Right ba yan? Pure, lovely, admirable, excellent, praiseworthy? Then, iisipin ko. Pero pag hindi, please, pass. Walang space in my mind for these things. 2 Corinthians 10:5, kahit sa religious thought, kaya philosophy yan, kaya religious thought, with demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Pag sinimplify natin, apply this to theology, to belief, to philosophy, kailangan nakikinig lang tayo sa tunay na tinig ng Diyos, hindi kung kani-kanino. At sa tunay na tinig ng anak ng Diyos na isinugo niya para ituwid ang liko, itama ang mali, liwanagan ang madilim, linisin at dalisayin yung nakaukaw ng sari-saring pollution. Kaya in other words, pag sinabi natin yung 2 Corinthians 10:5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ibig sabihin lang, i-Jesus filter ang lahat. Salain yan sa itinuro, sinabi, ipinamuhay ng Panginoong Jesus. Dahil siya ang truth. Siya ang way, siya ang life. Pag may mga teaching, no matter how old, no matter how established, pero anti-Jesus, ay hindi yan. Kailangan lumusot sa Jesus filter para ko yan lulunin at ipamuhay. How to be still and know God? Rid your mind of preconceptions, of bias and bigotry. And mostly, corporate religion is guilty of this. Yung sobrang preconception, kasi itong pinaniwalaan ng ninuno nun, therefore wala nang babaguhin. Sobrang bias, kami lang tama, kayo mali. Bigotry, mga masasama kayo, kami ang tama, kami ang makadiyos. Kaya, dapat lahat yan, lalo religious thought, Jesus filter mo. Para yan ang tool mo in the transformation of your mind towards more and more godliness. Rid your mind of inherited, hand-me-down, memorized ideas, teachings and doctrines, and vested interest. Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you, not in anyone else. In you, not in other people's ideas, especially those that contradict God's ideas. Be wary, be watchful. Maraming religious ideas are not really in conjunction with Jesus' ideas. Kaya nga dumating si Jesus para magtuwid. Ibig sabihin may liko. Kaya nga siya dumating as the way, ibig sabihin merong dead end. Huwag ka doon pumunta. Siya nga yung truth, ibig sabihin merong lie. Siya yung life, ibig sabihin merong death. Hindi lahat ng mga katuruan ay patungo sa way, truth, and life ni Jesus. Kaya kailangan tayong manuri. How to be still and know God? Stay away from biased and agenda-driven influences and influencers in all areas of life. Dahil napakaraming brainwashing tools. Kaya na'y media, kaya na'y school, kaya na'y religion, kaya chismisan, social session, ang daming nang be-brainwash dyan. Maraming pakawala ang kaaway everywhere para bihagi ng iyong isip. Para bumulong sa iyong tainga, bumulaga sa iyong mata, para takpan ang iyong mata, marami. Kailangan tayong manuri. Romans 14:13, therefore, let us stop passing judgment on one another. Ibig sabihin yan, kesa religious circles, passing judgment on everyone else, kesa sa philosophical circles,
Anumang circle yan, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up our mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or a sister. So especially in a religious context. Sa kahaharang kumisan sa kapwa, matutuon tuloy, matutuon lang sa negative projects. So destructive instead of constructive work. Kumisan sa kayawan mo na maangatan ka ng kapwa, sisirain mo siya ng sisirain, pati ikaw nasasaktan din, hindi mo alam, nadadamage ka rin. So, dahil ang ginagawa mo yung mangharang ng mangharang sa ginagawa ng iba, ikaw din, hindi mo maatupag ang pagbuo sa iyong sarili. Dapat yung mga ganyang pandadaya sa atin na sanlibutan, clear na. Especially kung above 20 years old ka na, dapat nakikita mo na yung ganyang mga trick. How to be still and know God? Be mentally and emotionally neutral most of the time. Proverbs 18:13. To answer, meaning to judge, to decide before listening, that is folly and shame. Hindi ka pa nakikinig, may sagot ka na. Hindi mo pa nauunawa yung sinasabi niya, kinokontra mo na. Sabi niya, that is folly. Isang malaking kahangalan. At nakakahiya. Yung hindi ka pa nakakarinig, meron ka na agad hatol. Sabi niya, labag yan sa pagiging makadiyos at sa pagiging marunong. Keep an open mind. Tulad nga ng sinabi natin, hindi dahil lang naunang nag-squat sa utak mo ang isang ideya, ang isang ideology, ang isang theology, ibig sabihin nyo na talaga ang kaisa-isang tama at hindi mo na yun papaalisit kahit kailan. Dahil lang nauna siya. Acts 17:11, in religious matter, si Paul, nung nagturo siya around the known world, his world, na-reject siya most of the time. Kasi ang itinuturo ni Paul si Jesus, itinuturo niya yung love and grace, salvation by grace. Kontra yun sa nakaugat ng mga kaugalian at katuruan. Kontrang-kontra. Kaya naturally, ang dami nagre-reject sa kanya. Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the new, unconventional, and revolutionary message, parenthesis mine, with great eagerness, and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. The Bereans, the people in the city of Berea, compared to the people in the city of Thessalonica in Greece, magkaiba sila. Nung nagturo si Paul nauna sa Thessalonica, inaway siya ng mga tao doon. The people are very violent to him. The people drove him away. Ay, talagang galit na galit sila. Kasi ang itinuro ni Paul, labag sa kanilang old Jewish thought. Meanwhile, nung nagturo siya sa Berea, mga Jewish din yung mga tao doon na tinuruan niya. Alam nila yung kanilang faith. Alam nila yung kanilang religious doctrines. Pero hindi sila nagalit agad kay Paul, nakinig muna. Pinakinggan nila ng buo. At pagtalikod ni Paul, nireview nila ang kanilang mga pinaniniwalaan, ang kanilang mga religious texts. At pagkatapos, tinanggap nila yung katuruan ni Paul. Kaya ang sabi, mas mabuti ang kalooban, mas busilak ang puso ng mga Bereans kaysa sa mga Thessalonians. Kasi yung mga Bereans, hindi nagalit agad. Hindi inuna yung mag-react, hindi inuna yung maging violente. Their wisdom was in not being dogmatic, not in jumping to premature judgment, and not in jumping to rejection, drama, and violence. Kaya mga Bereans are known for that. Mapayapa muna silang nag-aaral na mabuti, unlike the Thessalonians na angry birds agad. At yan, nasa Acts 17, 1-12. Yung kwento. Ngayon, kung Berean ka, sinasabi mo, Berean ang iyong isip, ang iyong puso, dapat hindi ka angry bird. Dapat faithful ka to the spirit that the Bereans were praised for. Mahinahon, mapayapa, mapanuri, mapag-aral. Hindi judgmental agad. At lalong hindi galit. Iba ang true
meaning studious and open-minded Bereans o dogmatic Thessalonians. So, tingnan mo muna, baka naman di ka Berean, Thessalonian pala. Suriing mabuti. Unbiased learners achieve higher levels of understanding and retention. Kasi hindi ka bias eh. Now, how to be still and know God? Open your mind to possible revelations, guidance, and instructions outside of your comfort zone. Outside of the so-called established truths. Kasi ang tunay na truth, hindi yan natatakot ma-challenge. Kasi ang truth will always prevail. Not immediately, not instantly, but at the end of the day, yung totoo pa rin ang mananaig. So dapat hindi insecure yung nagsasabing meron siyang hawak na truth. Proverbs 2:2-5, tune your ear to wisdom and concentrate on understanding. Cry out for insight and ask for understanding. Pag sincerely humihingi ka sa Diyos ng kaliwanagan, ba't hindi ibibigay sa iyo? Eh sabi nga, He sends His rain on both the just and the unjust. He lets His sun shine on both the righteous and the unrighteous. Ikaw pa, maghihingi ka ng kaliwanagan ng pagkaitan? Pero linawin mo talaga sa sarili mo, kaliwanagan ba ang hinihingi ko? O kakampi lang sa aking paniniwala? Naghahanap lang ba ako ng affirmation? O naghahanap ba talaga ako ng truth? Kahit na kabaligtaran ng pinangahawakan ko ngayon, yung truth na yan, bukas ba ang isip ko para dyan? Kahit ba ang solution sa aking problema ay hindi sang-ayon sa matagal ko nang naisip na yun dapat ang solution, willing ba ako makinig? Kahit ba ang sinasabi sa akin ng karunungan na nagmumula sa kaitaasan ay bitawan ko itong nakakapit tuko ako, makikinig ba ako? Para mga counselor at counselees. Maraming mga counselees, hindi naman humihingi ng payo. Naghahanap lang ng kakampi. Naghahanap lang ng affirmation na yung dati na nilang naisip na gusto nilang gawin, ayun na nga ang tamang gawin. Kaya pag nagpapayo ka ng kabaligtaran doon, nagwa-walk out. Hindi counselor ang kailangan nila, kailangan lang nila ng kakampi. Kaya linawin, ano ba talagang gusto natin? Test, filter all information, and impressions. 1 Thessalonians 5:1, but test them all. Hold on to what is good. Listen. Feel for peaceful and harmonious alignment. Paggaling sa Diyos, ang bunga, kapayapaan, katahimikan ng puso, pahinga, makiramdam. Kung minsan, nag-commit ka sa isang bagay na gulong-gulo tuloy yung isip mo, hindi ka masaya, meron kang anxiety, get out of that commitment. Makinig ka. Kasi malalaman mo kung ang bunga sa iyo ay kapayapaan. And most of the time, ang kapayapaan ay nasa pagbitaw sa dapat bitawan. Hindi sa pagsunggab, pag-agaw, paghabol, tumatakbo palayo sa iyo. Mapapagod ka lang. Makinig ka sa common sense. Kapayapaan ba ang bunga nito? Kaaway mo yung hipag mo, tama ka sa tingin mo, mali siya. Pero siyempre sa tingin niya, siya yung tama, ikaw ang mali. Ano magbibigay sa'yo ng kapayapaan? Ipagpilitan yung gusto mo or just go your way and let her go her way para katahimik, para kapayapa. Kaya yun ang tanong, kapayapaan ba ang idinudulot sa akin itong mga hakbang na tinatahak ko? O hindi? Huwag ipagpilitan. Because the Spirit of God in us will tell us na hindi yan ang best for you. Makiramdam. Philippians 4:7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Pag galing kay Jesus, galing sa Ama natin at Ama ni Jesus, kapayapaan ang bunga, katahimikan, katiwasayan. How to be still? How to know that God is God, that God is truth, that God is peace, that God is love?
Trust in God's sovereignty and power through all of life's challenges. Ano man ang kinakalagyan mo ngayon, alam yan ng Diyos. At kung yan man ay napakahirap, hindi yan permanent. Kahit nga napakaginhawa, hindi rin permanent. Kasi laging nagbabago ang lahat. Ang mahalaga ay pagkatiwala mo kung ano man ang meron ka ngayon, at kung ayaw mo yan, umasa ka na alam yan ng Diyos at hindi ka niya ilalagay dyan for no reason. Or hindi ka papayagang mapalagay dyan kung ikaw naglagay dyan for no reason. At pag nakita mo na yung lesson, the lecture will stop. Pag naunawa na natin leksyon na itinuturo sa atin ating kalagayan, edi titigil na yung pagtuturo. So unawain, di ba merong grade 1, 7 taon na, nakaka-7 taon na grade 1 pa rin. Kasi hindi niya natututunan magbasa. So paulit-ulit. Kaya kung anong mga problema niyo mga kapatid na paulit-ulit, hindi niyo palang natututunan yung dapat malaman. Kaya paulit-ulit yung lesson. Kaya ikaw, repeater. Lalo sa pag-ibig, repeater talaga, veterana na. Pero hindi pa rin natututunan. So bukas uulitin na naman lahat yan. Makiramdam. Be still. Let go. Release. Withdraw from anxious activity. Be quiet to listen for God's voice. God bless us all.